Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Media Patrol. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, hinaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umagas, tanghali, maging sa gabi, tayo'y magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Ngayon po ay Friday, August 29. Talaga naman, Berna, September ang sunod. At doon po sa ating mga kaibigan, mamaya o bukas, nandiyan na po si Jose Marichan. Okay, sa ulo ng ating mga balita, Vice President Sara Digong proud na hindi natuloy ang impeachment trial. Ex-CIDG chief sinuspindi ng tatlong buwan para sa kaso ng missing sabongeros. 2 parak, Minanyak, babaeng kabaro, sinuspindi. 2 parak, Minanyak, babaeng kabaro, sinuspindi. Hinipuan sa loob ng patrol car. Oh, talaga naman wala nang sinasanto, ano? Scammers ng senior citizens, patawa ng death penalty ayon kay Solon. Lula, tinaga, lulo sinaksak ang sarili at naglason. Ano ba naman yan? Kung kailan kayo nagkaapo, kung kailan kayo nagkauban, pagkatapos ganun lang pala ang inyong mararating. Empleyado toda sa road rage. Aba, sa ano po ito? Sa Dasmariñas. Etong sinasabi, akres, may tubo pag nangungutang sa karelasyon. May tubo, hindi tubo. Tubo, ayun ang sinasabi pagdating daw sa exam. Ano daw ang ibig sabihin ng tubo? Oh, ganun din po itong sinasabing 10 sasakyan inararo ng bus, 10 sugatan. Diyan po ito sa Commonwealth. Itong sinasabi, konsyal arestado sa baril at bala. Okay, so yun po ang ulo ng ating mga balita at tayo po ay magbabalik pagkatapos ng isang mataginting na patalastas chairman sa Net Radio. Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay
Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque, Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang maghatid ng totoo. Ayan, okay, tuloy-tuloy na po tayo sa detalye ng ating mga balita. Isinailalim sa preventive custody ang dalawang lalaking pulis matapos silang ireklamo ng isang kapwa pulis na babae dahil sa ginawang pagmumulistya sa loob ng isang patrol car di umano sa Marikina City noong Agosto 17. Batay sa ulat, ang tatlong pulis ay nagkakakilala at magkakasama pa sa isang unit sa loob ng kanilang departamento. Ayon kay Eastern Police District Director Police Brigade General Adin Lagradante, isinakay ang biktimang pulis ng dalawa nitong kabaro sa patrol car sa lungsod at pumarada sa isang lugar doon. Hindi naman maging malinaw ang sexual acts. Bagamat ayon sa biktima, siya ay hinipuan ng dalawang suspect. Ilang araw rin ang lumipas bago tuluyang naglakas loob ang biktima na magsampa ng formal na reklamo laban sa dalawang kabaro. Bilang bahagi ng proseso ng investigasyon, pansamantalang inilipat ang babaeng pulis sa Eastern Police District upang masiguro ang kanyang kaligtasan at kapakanan habang isinasagawa ang masusing pagsisiyasat sa kanyang reklamo. Ayon sa opisyal, bagamat maayos naman ang kanyang kalagayan, nakitang umiyak at malungkot dahil sa sinapit. Ang dalawang pulis na inireklamo na may ranggong patrolman at staff sergeant ay nasa preventive custody ng Marikina Police na manatili sa kustodiya habang isinasagawa ang investigasyon. Ano ba naman na balita ito? Magkakasama pala ito sa mobile, magkakabaro pa, may kanya-kanya itong di ba? May kanya-kanya itong kargada, may kanya-kanya itong baril. Pagkatapos nasa loob ng mobile, kung tatlo sila, ang isa driver, ang isa nasa unahan, dapat yung babae nandun sa sa hulihan. Paano kaya nagkaroon ng himasan, Paano kaya nagkaroon ng tinatawag na pagmumulistya? Di ba? Kaya lang sila na nakakaalam nito. Basta importante, kung totoo naman na naganap at mayroon ng formal na reklamo at sinabi nga na ito ay yung dalawang pinagbibintangan ay under kustodiya na ng Marikina Police at saka yung babae ay inilipat na sa Eastern Police District. Kaya lang kung totoo ito, ano bang mayroon sa atin sa mga kapulisan? Una, yung ranggo is patrolman, ibig sabihin bago lang ito. Itong staff sergeant, at least medyo matagal na may posisyon na ito. Kaya lang, para na lang po kayong kapag ganitong sitwasyon, anong pinagkaiba nyo doon sa mga tanod
Mabuti pa yung tanod, wala kong naririnig na ganyan. Kung yung babae naman kung dalaga yan, sabihin natin dalaga. Kung binata naman yung mga pulis, bakit hindi nyo nalang ligawan? Hindi yung ano ba naman niya, parang naiiba, no? Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa detalye ng ating mga balita. Dating CIDG chief sinuspindi ng 90 days sa kaso ng missing sabungeros. Itong missing sabungeros na to natabunan ng natabunan ng DPWH Graft in Corruption. Sinailalim ng National Police Commission or NAPOLCOM si dating Criminal Investigation ang District Group CIDG Chief Brigadier General Romeo Macapas sa preventive suspension sa loob ng 90 araw. Inanunsyo ito kahapon ni NAPOLCOM Vice Chairperson Executive Officer Rafael Calinisan kasunod ang reklamong iniya Ilakim Patidungan, kapatid ng whistleblower na si Jolie Patidungan o alias Totoy, kaugnay ng umano'y irregularidad sa paghawak sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Matatanda na nagsampa ng kaso ang magkapatid na Patidungan sa tanggapang ng NAPOLCOM dahil sa umano'y pagkuha ng mga personal na cellphone ng mga akusado at pag-delete at pagkuha ng mga importanteng impormasyon na makatutulong sa ikakaunlad ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Batay sa naging resolusyon ng komisyon ay nakitaan ng isang mabigat na basihan ang mga paratang na ito labang kay Macapas dahil para siya ay hatulan ng 90 araw na suspensyon. Sa isang text messages inihayag ni Macapas na ginagalang niya ang naging desisyon ng komisyon at tinatawag din niya na siya ay isa sa ilalim sa preventive suspension. Anya bilang bahagi rin ng prosesong ng NAPOLCOM, handa niyang sagutin ang lahat ng paratang sa kanyang natatanggap na mula sa Patidungan Brothers. So handa po silang harapin ang reklamo mula sa brothers na whistleblowers tungkol po doon sa mga nawawalang sabungero. So ito pong tungkol sa sabungero, in fairness, talagang mabigat po ito kung tutusin hanggang ngayon. Bago na po ang hipi ng Philippine National Police, hindi natin alam yung magiging outcome nito kung yung magiging takbo ng kaso. Pero batid po natin na matutuloy naman ang kaso. Kaya lang ang tanong, gaano kabigat ang mga isasampang kaso o gaano kabigat ang ipepresentang mga ebidensya. Dahil na-expose na po ito Sino pa ba nag-expose nito? Na di umano sa laki ng pirang pinapagulong dito na doon sa pangunahing inaakusahan nabanggit na mula po sa baba hanggang sa kataas-taasang hukuman ay di umano baka abutin ng pera na nanggagaling sa promotor ng mga pinaghinalaang sangkot sa pagtudas noong mga sabungero. So, ito po ay patagal ng patagal, dahil sa unang arangkada nung paglabas niyan, tila na sit aside o kaya na hold o kaya na archive o ano pang uri ng pagkadili. Ang atin lamang madilian, masampahan o ano paman, pagdating sa dulo may hustisya ang hinahanap
ang pamilya nung mga nawawalang sabungero hanggang ngayon. Di ba, Justin Trinidad? Si Justin Trinidad ay masipag, mabait, bibong-bibo. Regards ko po ang buong grupo ng Mayor Action Support Group na dyan po sa District 1 sa panguna po ni Sir Arman Salazar. Regards ko po kayo. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Konsyal arestado sa barel at mga bala. Inaresto ng mga otoridad ay isang 48 gulang na incumbent municipal councilor ng Masamsam. Ito ng mga hindi lisensyadong barel sa isang police search warrant operasyon sa barangay Poblacion sa Tampilisan, Zamboanga del Norte nitong Martes, Agosto 26. Kinilala ng Criminal Investigation and Direction Group and suspect na si Julius Daronday Bumidiano, miyembro ng Sangguniang Bayan ng Tampilisan ng dating mayor. Sa ulat nitong Huwebes ni Brigadier General Eliazar Mata, Direktor ng Police Regional Office 9, Region 9, nagsasagawa ng search operation sa bahay ni Bumidiano ang mga operatiba ng CIDG Zamboanga del Norte at ang mga units ng Provincial Region Pro 9 sa probinsya. Natagpuan ng police search team sa loob ng bahay ni Bumidiano ang isang M16 combat rifle at isang 45 caliber pistol na pawang walang mga lisensya at kinasuhan ng illegal possession of firearms ayon po sa ulat ni John Onson. So sa Zamboanga ito, pero alam natin na maraming may mga baril na hindi lisensyado na naglipa na, kaya ang ating mga kapulisan talagang dapat sa usapin ng peace in order. Hindi lang pwede na iasa yan sa ating mga uniform. Napaka-importante yung tulong ng komunidad. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga nagbabagang balita. Empleyado todos sa road raids. Okay, namatay habang nilalapatan ng lunas ang isang lalaki ng nabarilin sa ulo ng nakagit-gitan nitong driver ng kotse sa naganap na road raid sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue, Barangay Salitran 3, Dasmariñas City, Cavite, Kamakalawa. Ang biktima na nasawi sa ospital ay nakilalang si alias Mayo na nasa hustong gulang empleyado ng Meralco sa ulat ng pulisya. Bago man naganap ang krimen alas 6:45 ng umaga ay minamaneho ng biktima ang service vehicle ng kumpanya na may plakang NIG 122 nang talo nito ang driver ng kulay pulang kotse sa kalsada matapos nito umano ay kanyang makagitgitan. Hinabol na suspek ang sasakyan ng biktima at nang mabutan ay tumabi at sa kaliwang parte ng sasakyan at agad itong binaril sa ulo bago humarurot patakas. Kinundi na ng pamunuan ng Meralco sa pagkasawi ng kanilang empleyado na halos 20 taong nang nagtatrabaho sa kumpanya bilang teknisyan at humingi sila ng hostesya. Patuloy ang pagsasagawa ng manhunt operation ng mga otoridad laban sa mga salarin. Kita nyo na yan, 21 taon nang nagtatrabaho sa Meralco. Sa isang iglap, binawian ng buhay dahil lang sa usapin ng gitgitan, dahil sa baril na mayabang ang may-ari. Ayan, isang buhay na naman ang nakitil, isang buhay na naman ang nawala dahil sa simpleng gitgitan, binaril. Kaya po doon sa mga sabihin natin sa ating mga mini uniform, sa mga alagad ng batas, sa mga private individual na naghahangad ng magkaroon ng sariling baril dahil ang sabi nila protection daw. Sabi ko, bawat putok ng baril, responsibilidad yan. Di ba? Katulad nung ganito, gitgitan lang. Kung wala kang baril, palagay mo, iinit kaya ang ulo mo? Palagay mo, yayabang ka kaya ng ganong katindi sa kalsada? Mabuti kung nasagi o kaya nabangga, tinakbuhan mo, may reason na baka sakaling napikon,
pwede mong gamitan kung talagang alanganin ang labanan, kung may baril din. Pero yung sinasabing nakagitgitan lamang sa dami ng sasakyan dito sa Metro Manila, kasama na po yung lugar ng Dasmariñas, Cavite, diyan po sa Salitran. Kung makita nyo po ang kalsada dyan, kung makita nyo po ang mga tao dyan, ay talagang kasintulad na po yan ng Metro Manila. So ngayon, kapag ikaw ay nagigit-git, dahil sasakyan naman ang dala mo, kotse o ano pa man, dapat magpasinsya ka. Dahil sa dami ng sasakyan sa kalsada, karamihan dyan, hindi naman talaga sinasadyang pagkagit-git, bagkos dahil dun sa sitwasyon, dun sa kalsada, dinadaanan. Di ba kasi, sa gilid, ang daming tao, may mga paninda, bla bla bla. Kung nakapihit siya ng kaunti sa'yo, dapat the first thing to do is sabihin natin na magpasinsya. Di ba? Doon po sa mga nagmumotor, ganun din. Di ba? Motor versus kotse or apat na gulong. Sasabihin yung mga motor na to, mga adilantado, yung mga nagmumotor, mga pasaway, singit ng singit. Ikukumpara nyo naman doon sa sasakyan yung apat na gulong. Gusto nyo buntot lang ng buntot yung mga motor sa inyo. Parehas lang naman kasya naman yung motor, di ba? Pagkatapos, hindi naman tumatakbo, naka-stop lang naman. Alangan man na hindi pa sumingit yung motor. Kaya po ako lang ang tatanungin ninyo, sa usapin ng singitan na yan, sa usapin ng gitgitan, kung hindi naman kayo nagkakabanggaan, hindi naman kayo na gasgasan o ano, ang pairalim po rito ay yung tinatawag na pasensya. Kasi kung hindi po tayo magpapasinsya, ilalabas kagad natin yung ating sinasabing proteksyon saang banda. Di ba? Hindi po yun proteksyon, kundi kapahamakan yan, dahil katulad yan, nakadisgrasya ka. So saan ngayon ang destinasyon mo? Siyempre sa kulungan. Sabihin natin na magpiyansa ka, gagastos ka pa, kung mapatunayan na nagkasala ka, saan ang destinasyon mo? Doon sa Muntinlupa. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Lula, tinaga, lulo, sinaksak ang sarili at naglason. Ito po yung nabanggit natin kanina, ang tanda-tanda na. Tapos ganito pa yung naging takbo ng balita, no. Isang 65 gulang nalulo ang malubhang nasugatan ng tagayin sa ulo ang kanyang mister na nagkaedad na 69 taong gulang matapos ang mainitang pagtatalo sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Linaw, San Isidro, Davao del Norte, kamakailan. Kita nyo na yan, yung babae 65, yung lalaki 69. Tapos ganito pa ang kinahinatnan. Kinilala ang biktima na si Lula, pangalan lamang nitong ining, at ang mister naman nito ay isang alias Nonong. Sa investigasyon ng San Isidro Municipal Police Station MPS na nag-away mag-asawang matanda na sa kainitan ng matinding pagtatalo ay pinagtataga ng nasabing lulo ang kanyang mises sa dugwang humandusay. Nagawa namang sumaklulo ang mga kapitbahay na isinugod sa paggamutan ang nasabing lula na patuloy na nilalapatan ng lunas. Ilang saglit ay nagtangka namang mag-suicide ng suspect na nagsaksak sa sarili at uminom ng lason habang sinunog nito ang kanilang bahay. Ang nasabing matandang lalaki ay sinugod rin sa paggamutan ng kanilang mga kapitbahay na kasalukuyan ay inoobserbahan ang kondisyon.
pangit na balita, hindi po dapat gayahin. Dahil ang mga lulu at lula, dapat nag-aalaga po kayo ng apo. Nagpapakita po kayo ng gilas sa inyong mga kapitbahay. Hindi po sa ganitong, ay naku, kung kailan kayo tumanda, saka kayo naging pasaway. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap lang alas 9:42 ng gabi. Mr. Chairman, Patalastas Place, Drug Free World International. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Ang ganda. Salamat, ma. Sige, anak. Mag-enjoy tayo mamaya. Sige na, girl. Bilis. Buksan mo na to. Ayoko. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa cocaine. Mamahalin niya raw ako habang buhay kung hihit-hit kami ng crack. Diyan ka lang! Tumahimik ka! Tahimik! Wala kang kwenta! Isa ka lang! Mahal kita! Tumigil ka sabi! Tama na! tumulong! Asan ang pera? Oo, ito na. Bakit mo siya tinatanong, ha? Tignan natin. Sige, 50. Pulis to! Sumuko na kayo! Meron kaming warrant! Sumuko na kayo! Clear! Clear! Sumuko ka na! Itaas ang mga kamay at tumarap sa pader! Mamahalin daw niya ako habang buhay kung sasabayan ko siyang humit-hit ng crack. Nagsinungaling siya. Alamin ang katotohanan tungkol sa crack. Sabi nila makakatulong ang shabu na makapasa ako sa mga exam. Sabi nila hindi raw ako maa-addict pagkatapos ng unang tira. Hoy! Tigil! Sabi nila hindi raw ako maa-addict pagkatapos ng unang tira. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa mga droga. Drugfreeworld.org. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating programang Media Patrol. Ngayon po ay August 29, Friday. Nakakalungkot lang Kasi maraming balita ngayon na na-i-involve yung mga kapulisan Sayang naman yung dubladong pagtaas ng inyong sweldo. Sayang nung batas na dublado ang itinas ng inyong sweldo. Ang pinakababa yata ngayon sa mga patrolman o co-patrolman, di ba? Ang pinakababa. Halos more or less, inaabot na yata ang 30,000 na isang buwan. Pagkatapos, sa pinakababang ranggo yan, Pagkatapos, masasangkot ka sa kung ano-anong katiwalian. Katulad lang nung panghihipo, pagmumulis siya sa kapwa-pulis. Katulad nung sinasabing police staff sergeant na na-assign sa motorcycle unit sa Batangas. Pag di o pala nagsa-sideline ng hold up sa lalawigan ng Bulacan. Parang wala nang pinagkaiba doon sa mga Aywan, ano ba yan nangyari sa atin? Parang hindi ko naman,
Hindi ko na mamuni-muni. So tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Ito sinasabi. Mangyari kaya ito. Scammers ng senior citizens patawa ng death penalty Solon. Patawa ng death penalty ang mga scammers sa bumibiktima na at sumisimot ng pondo sa bank accounts at electronic wallets or e-wallets ng mga senior citizens sa bansa. Ito ang suwisyon ni Senior Citizen Party List Rodolfo Ordonez sa gitna na rin ng dumaraming bilang ng mga senior citizen na nabibiktima ng scammers sa online. Dahil dito, sinabi ni Ordonez na dapat magkaroon ng pinansyal na regulatory agency sa mga institution para sa karagdagang hakbangin para protektahan ang bank account or e-wallets ng mga senior citizens na target ng mga scammers. Senior citizens are being increasingly targeted by scam and fraud syndicates because the they really are not teaches. Dapat mabigay matinding parusa, dapat may parusahan ng death penalty ang mga yan na bibiktima ng mga seniors sinusunog ng kanilang kaluluwa sa impyerno, ani Ordonez. Kaugnay nito, hiniling din ni Ordonez sa Bangko Sentral ng Security and Commission or SGSIS and Insurance Commission at Department of Information and Communication na makipag-ugnayan sa mga bangko, hindi compromise and insurance firms na hinayag na mas mainam kung may biometric at iba pang security feature ang mga bank accounts ng mga senior citizen upang maprotektahan ang mga naglilipa ng mga scammers. So, sangayon naman po tayo doon sa hakbang ng Senior Citizens Party List na dapat proteksyonan ang mga senior citizens tungkol po sa kanilang mga bank account o kaya sa e-wallet. Wala po tayong question doon. Dapat pakilusin yung mga institusyon na may kaugnayan sa e-wallet at kanun din po may kaugnayan sa bangko. Ang hindi pabor ang iyong lingkod tungkol sa sinasabing pabibigyatin hanggang death penalty. Dahil parang sabi nga nila para nagpapapansin lang sa death penalty. Marami na naghain ng death penalty sa korte. Sa Kongreso. Di ba? Saan napunta? Nagkaroon tayo ng death penalty. Ilan ang nabitay o na electric? Di ba? Pagdating sa dulo, tinanggal ang death penalty. So in short, hindi po tugma ang kanyang gustong gawing batas sa sitwasyon. Dahil kung death penalty, scammer, bakit yung mga katulad nung durobo sa gobyerno? Katulad dyan sa usapin ng mga graft in corruption, dyan po sa DPWH. So, ang mga scammer, halimbawa, ang senior citizen ay may halagang 5,000 piso sa e-wallet o kaya sa bangko, o sabihin natin 10,000 na jinggoy nung isang scammer. Di ba? Yan, 10,000 na yan. Kaysa ikukumpara mo ng 50 million, 100 million, 200 million, 1 billion na kinurakot ng mga kontraktor o kaya ng mga taong gobyerno dyan po sa DPWH, ay mukhang hindi tugma. Yun po ay nasabi natin na hindi tugma dahil sa usapin ng scammers, kaysa gumawa ka ng batas tungkol dito sa usapin ng death penalty, mas maganda yung ibang mong suggestion na alamin yung mga status na matatanda. Ibig sabihin, magkaroon ng sariling file ang mga senior citizen. Kapag ikaw senior citizen, dito ang file mo. Magdagdag po kayo ng requirements.
Tulad ng sinabi mo na kailangan ng fingerprints, print, para kapag sila po ay magwi-withdraw, o kaya kung sila po ay maggagamitin ng kanilang e-wallet, at least required po yung fingerprint ng senior citizen. Yun ang gusto ko marinig. Di ba? Kasi pag fingerprint, kahit may scam yan, kung walang fingerprint, hindi makuhaan, kahit paano, mahihirapan silang biktimahin yung kawawang senior citizen. Di ba? Yun naman ang natin, yun naman ang bottom line natin na mas magandang dagdagan na lang na screening o dagdagan ng procedure o ibang uri ng paghihigpit para doon sa mga senior citizen. Set aside na natin yung sinasabing death penalty. Paltos yan, paltos. Ayan, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:53 ng gabi. Dito lamang po yung sa ating programang Media Patrol sa himpilan ng Paranaque Net Radio. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, gusto ko pong ipalam sa inyo na malapit na po tayong magtapos at yung pong ating hindi pa natin natatalakay, lalong-lalo na po doon sa usapin nila Derek, sa usapin nila eto pong sila tawag nito, ito pong sa usapin ni Richard at Barbie, mabilis na nagbalikan sa pagpalo. Di ba? Itong si Richard Gutierrez at saka si Barbie Imperial. Di ba? Nagkaroon siguro ng tampuhan. Hindi nagpalo sa isa't isa. Noong naramdaman na miss na nilang bawat isa, kaya nagpalo uli sa isa't isa. At ito pong medyo mainit na balita din. Yung sinasabi na inaayang magprotesta na din naglabas ng galit sa mga korap. Naglabas ng galit sa mga korap si Nadine Lostre. Kailan kaya magkaroon ng pagbabago ang ating takbo ng ating gobyerno? Ano ba talagang problema natin? Wala naman sumasabing mga politikong korap. Wala naman sumasabing mga opisyal ng gobyerno na korap. Lahat sila matutuwid. Pero bakit hindi na ibabangon ang ating bansa? Bakit hindi na umaangat ang pamumuhay ng mga Pilipino na nasa laylayan? Di ba? So, saan ba nakapokus ang gobyerno doon sa infrastructure na ninanakaw lang ang pera? O kung yung bang pera na yan, binigyan nyo po ng magagandang training ang mga nasa laylayan? Binigyan nyo na magandang pabahay ang mga nasa laylayan para sila po ay mapalis doon po sa mga danger zone, sa tabi ng ilog, sa ilalim ng tulay, o kung ano pa mang danger zone yan. So, siguro hindi po natin totally nararanasan ang ganitong sitwasyon dito sa Metro Manila at sa iba pang lugar. Di ba? Yung inilabas ng record ng DPWH, yung pong mga alokasyon sa bawat syudad dito sa Metro Manila, talagang ang nanguna po pala sa flood control na may mataas na may malaking budget ay ang Maynila. Yung pong teritoryo ni Isko
na may malaking pondo na inilaan ng DPWH para sa taong 2025. O, di ba? Ito po ay umabot ng sinasabi na City of Maynila. Ito po ay may number of projects umabot ng 215. Contract cost, ibig sabihin ito pong halaga ng kontrata, umabot po ng umaalingaw na 14 billion 459,966 14 billion 459 million 966,445.27. Ganun po kalaki ang allocation dyan po sa Maynila na may project po ng umabot na 215 para sa usapin ng flood control projects. Ayan, NCR flood control projects na yan. At ang pangalawa po rito ay ang lugar ng Atagig na may allocation po na umabot ng 5 billion 685,573,350.8 centavos. Maging ang inyong lingkod po ay nalilito kung paano babasahin yung halaga. Kung paano ipaparating sa inyo yung taas ng amount ng mga para sa flood control projects. Isipin nyo po ang metro, yung pong Maynila, isipin nyo po yung 14 billion. Samantalang yung pong mga sumunod ay napako lang po sa 5 billion. Yung mga sumunod 3 billion. Yung sumunod po ay 2 billion. The rest po is almost 1 billion lang. Di ba? So, sa laki po ng pera dyan, sa 14 billion na yan, na located po sa Metro Manila, ay sa Maynila lang alone. Sa City of Maynila, malamang kapag ang City Hall mismo, loob ng City Hall binabaha pa, talagang magngingit-ngit ka kung paano nangyari, kung saan talaga napunta, yung 14 billion na yan, mahigit 14 billion, na flood control sana. So, ang tanong, anong gagawin ito na ISCO kapag malaman na ISCO na ganun pala kalaki ang pirang allocated po dyan sa Maynila pagkatapos ang kanilang City Hall ay binaha? Di ba? Mabigat po yun. So, ISCO, kumusta ka na, ISCO? Yung pinag-iinitan mo na isang congressman na nagpatayo ng barangay hall, na napakagandang barangay hall, na more or less is 20 million ang halaga. Bakit yun ang inuna mo? Bakit yun ang inuna mo? Dahil nagingit-ngit ka dahil kalaban mo sa politika? Nagingit-ngit ka dahil tila yung pangalan ng politiko yung nagawa niya ay kitang-kita dahil siya po ay nasa bangkita lamang. Di ba? Kaya sana doon po sa ating mga politiko, lalong-lalo na po kung kayo ay nahalal na, instead na kayo ay mang-away ng kapwa nyo public servant, na magkakasama naman kayo sa inyong syudad, magkakasama naman po kayo sa inyong barangay, magkakasama naman po kayong mga pari-parihas lingkod bayan, kapag tapos na po ang election, one day after election, dapat mag-usap-usap na po kayo kung kayo ang nanalo. Hindi po yung nagpapataasan kayo ng aywan ko sa inyo. Di ba? Dapat nagtulong-tulong na lang po kayo dyan sa Maynila. Yun ang the best. Di ba? Parehas naman kayo congressman, parehas kayo panalo. Ngayon, wala kayong ibang ginawa, magpaligsahan kayo sa FB. Ang problema, lamang si Isko kasi gwapo at saka maraming followers. Samantalang yung isa, abogado, siyempre magaling po yung abogado, congressman. So, hindi masyado marami ang followers kasi may edad na rin yun at saka hindi yun showbiz. Malamang,
hindi kalakihan ang nagiging viewers. So, hindi natin alam dito kay Isko sa lahat naman kayo manalo, dapat tulong-tulong na lang kayo dyan para resolbahin ninyo ang problema sa usapin ng peace and order, problema lalong-lalo na po sa baha at iba pang problema ng lungsod ng Maynila. O, wag na po kayo magpaligsahan kung sino ang magaling sa inyo. Katulad nung pinakauling post ni Isko, yung pong sinasabing basketball court o ano mapang uri ng ano yan, na di umano ay dinimolis dahil lalagyan ng proyekto, itong si Isko, yung lahat ng gamit sa construction, katulad po ng bako, grader o ano pa man, ay tila pinagpapadlak dahil di umano sa illegal demolition. Oh, di ba? Illegal demolition yan sa panahon mo ngayon dahil ikaw na po yung mayor. Oh, pero nung hindi pa ikaw ang mayor, oh, di ba hindi po illegal yan dahil malamang hindi naman yan madidemolis kung hindi pinayagan, hindi tolerated ng dating mayor diyan po sa lungsod ng Maynila. Dapat, forget mo ng problema, resolbahin mo ng problema, hindi po yung mandadarag ka o mambubuli ka sa inyong kapwa lingkod bayan. Pangit po yan, pangit. Oh, di ba? Pangit po yan So, in short, ang inyo pong lingkod ay hindi sa ngayon sa ginagawa ni Isko, diyan po sa kanyang katunggali o hindi kakampi sa politika, dahil nang ako po ay ang inyong lingkod ay palagi po nagko-cover diyan sa lungsod ng Maynila. May mga pinupuntahan po tayo mga barangay outpost o barangay hall na kung saan ang kanilang barangay hall talagang akala mo outpost lang. Wala po silang matitinong barangay hall diyan sa Maynila. Yung minsan nga po yung napuntahan ko, barangay hall daw yun, pero bahay na mismo kasi wala ngang malagyan ng kanilang barangay hall. Oh, magtatanong po kayo, ilan po ba ang barangay ng Maynila? Ang pagkakalam ko yan, more or less is nasa 7 or 800 barangay hall po yan, ganong karami. Oh, kapag katapos ang mga barangay nila, sabi ko nga po, parang outpost lang, walang matinong barangay hall diyan po sa Maynila. Ngayon, yung pong ipinagawa ng isang congressman na napakaganda, but unfortunately, dahil sa wala nga pong espasyo, ay tila po ito ay naitayo doon malapit sa school, na kung saan ay tila sabihin natin na naharangan yung school, kung yun naman po ay napakaganda naman po ang layunin. Kaya lang po ay nasakop yung bangkita, supposed to be dapat, ay ipinahuli mo siguro yan na dapat mong tanggalin kaysa ikukumpara mo doon sa mga barangay hall na nandoon po mismo sa mga Oroes Kinita lamang o kaya nandoon po mismo sa bahay. O, yun lang naman ang hinahangad natin. Ngayon, kung pwede lang naman, Isko, tapusin nyo na ang patotsadahan nyo yan para bukas pangalawa, maisip ninyo kung nasa na yung 14 billion para sa flood control dyan po sa Maynila at sana yung pong inyong City Hall ay hindi na po pasukin ng baha para sa darating na tag-ulan o kaya sa darating na habagat o kung kaya magkaroon pa ng bagyo within this 2025. Pwede ba yun, Isko? Pwede ba yun? Tapusin nyo na yung patotsadahan nyo di ba? Hindi angkop. Mas maganda yung mga tahimik na mga syudad na naglilingkod sa kasalukuyan kahit hindi sila magkakasama sa isang partido. Yun po ang the best. Isko! At saka yung admin mo. Si Manoy, Cesar Chavez, Manoy! Baka naman! Matapos ng patotsadahan dyan, pwede ba?
Ayan, okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 10:06 ng gabi. Dito lang po yan sa ating programang Manibila ng Media Patrol. Siyempre dito po sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. So doon po sa ating mga kaibigan, doon po sa mga kasama natin sa Paranaque Net Radio Worldwide. And of course, ang ating mga kasama sa Media Patrol, Ratsada News Express, Paranaque News at iba pang unit ng ating grupo, at of course ang ito pong PDMSI, Philippine Digital Media Society Incorporated, headed by yours truly, and of course ng ating Vice President for Internal Affairs, Doc Edward Perez, and of course ang ating mga direktor sa panguna po ni Mr. John Palacol, L.R. Luna, Jen Wander Bellarin, John Osorio at iba pang ating mga city directors mula po dito sa Metro Manila, and of course sa mga karatig lalawigan. Ayan, so malapit na po tayo magtapos, at ganoon din po ang ating mga kababayan dyan po sa lugar ng Region 5. Mga manoy, mga manay, maray na banggi po sa Indo Gabos. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Bye-bye. Bye-bye. Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam,